si Kadasig Rosales, mag-take note ka na. Tanungin mo ako, gigibain mo sa ko. Sa bagay siguro, sabi mo, gagawa mo ko ng kingkoy, di ba? O, gagawa na, sabi daw niya, gawin mo akong kingkoy. Istoryahe! Oh, so gawin niya akong kingkoy. Ngayon, tingnan natin kung magagawa ba yung sinasabi mo. Basta ako, mayroon na akong ebidensya. Meron na ako na i-present. Ano ka na magagawa? Oh, malinaw pa yan. Okay, At hindi time, naman natin- time. Oh, ito, time na. Time, Wala na tayong time, sapat na yan. oras. Maraming salamat po at handa na po kung tanong ni Kadasig Rosales. Okay. Okay, advice natin kay Brother Eugene Gapo is yung ano mo bro, yung microphone mo masyadong malakas. Pag sumigaw Ay, ka, oo, tama. mawawala yung boses mo. Pag mahina yung boses mo, Mawawala. malinaw. Pero pag sumigaw ka bigla, sa harap ng microphone mo, nawawala yung boses mo so hindi ka talaga Sige, nauunawaan. sige. Okay. I-adjust ko lang. Okay, ito na tayo ngayon sa patatanong ni Jerwin Rosales. Ready ka na ba, Brother Jerwin, sa iyong 10 minutes na katanungan? Okay, ready na bro Jando. Okay, go ahead. Okay, sabi mo kanina, kayo ang itinayo ni Kristo. Mm. Oh. So, saan mababasa na itinayo kayo ni Kristo? Batay sa referensya, meron, history book, mababasa natin, isa lang, sa Philippine Hellenic Mission, di ba, sabi doon, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic Church. Strangely, this religion was Asian in origin being founded by Jesus Christ. Next question. Okay, ako ikaklaro ko lang no, ang tanong ko, pwede na rin 'yun sa referensya. Ang tanong ko doon nakabase sa Biblia. May mabasa ba tayo sa Biblia na yung Roman Catholic ay tinayo ni Kristo? Verbatim, ang hinihintay mo, kung gusto mo, meron akong mababasa, word for word. Pero kung ayaw mo, di naman natin to pipilit. Next question. Okay. Ipipilit ko na ilabas mo yung sabi mo na verbatim. Sige. Gusto Ano mo? mabasa? St. Matthew gusto ko. chapter 16 verse 18. Pakibasa bro, palihog bro. Basa. Itong Biblia natin na Confraternity Edition. Diba? Sabi dito, babasahin natin to para hindi duda itong si Rosales. Diba? Basahin natin to para hindi Next duda question. itong si Rosales. Next question na bro. Okay, time's up na, time's up. Okay nga, pagkabasa ko sa iyo. Yan ang tanong ko. At So, tanong ini. mo. Sige, babasahin natin yan. And I will see you today that you are Peter upon this rock. I will build my one holy, Catholic, Apostolic, Roman Church. Next question. Okay, sunod na tanong. Anong taon yan sinabi ni Jesus Christ? Ang first century. Pero itong translation sa Biblia ko, huling taon na ito, translate. Kinaklaro lang na doon sa St. Matthew chapter 16 verse 18, yan po yung one holy Catholic Apostolic Roman Church. That is why gumagamit tayo ng mga maraming version ng Biblia. Kasi nga kayo, gagamit lang kayo ng maraming version ng Biblia. Next question. Diba? So, Next question. next question. Meron na. Sige. Kailan kayo itinayo? First century. Unang siglo pa, itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ang simbahang Katolika. Next question. Specific yung tanong ko bro. Anong taon? Hindi lang sabi first century kasi first century. Taon. Yan eh. 33 AD. 33 AD, Okay, batay po sa tawag nito, sa ebidensya. Okay, tinayo kayo ng 33 AD tapos ang tanong ko kanina, Mateo 16:18, sinabi mo may nakasulat na. So, Mateo 16:18, natayo na o wala pa? Natayo na. Yan po yung sinasabi natin sa grammar, sa verb. Yan po yung tinatawag natin na future progressive tense. Sinabi mo ngayon, gagawa after. Diba yung sinabing, I will drink water. Ano ba yan? Huwag mo sabihin sa susunod na taon ka pa umiinom. So pag sabi mo, inom ka kagad. That is Next future question. progressive tense. Next question. Okay, sabi mo natayo na. Kaya ipapalo up ko ngayon sa iyo. Mateo 16:18. Anong taon 'yan?
Kasi tinayo kayo 33 AD. Ang tanong ko ngayon dito sa verse na pagsabi nito, anong taon ito? Yung tao na ano? Mhm. Yung Tinayo nga, kayo 33 AD. 33 AD nga, sinabi ko. Oh, Sa 33 AD. Oh, bigyan mo ako ng referensya na yung Mateo 16:18, 33 AD. di- Para maniwala ko sa iyo. siya ng Mateo ay tawag nito 33 AD. Okay. Bigyan siya ng referensya. Meron ako referensya. O ito. Naghanap na referensya. Ayan o. Meron po dito sa yung sinasabi ni Daig, Julito Daig na authentic book. Ayun. Britannica Encyclopedia. Ang sabi po Next dito, question. Roman Catholicism. Next Next question. question na bro. Yung mga mahirap na tanong bro. Sige. Ulit-ulit naman yan. Okay, bigyan mo ako ng referensya, next question. Bigyan mo ako ng referensya na mababasa Mateo 16:18, 33 AD. Yan. Ito. Meron ako. Encyclopedia Britannica. Roman Catholicism. Iko-continue lang kasi naubusan siya ng oras. A Christian characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostle of Jesus Christ in the 1st century AD. Ayan, di ba? 1st century AD. So, Next tatlong question. taon siya nangaral. Next Kaya question. nga, 33 AD. Next question. Okay, tanong ko, may nabasa ka ba dyan? Mateo 16:18 na 33 AD yan. May nabasa ka ba? Wala. 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 Pero sinasabi dito, pero sinasabi dito na ang simbahan ay makakarugtong kami kay Jesucristo sa kanyang mga apostol in the 1st century AD. Therefore, yung St. Matthew chapter 16 verse 18, tinayo ng ating Panginoong Jesucristo 1st century pa rin. Hindi lang kagaya sa inyo na mas matanda pa sa inyo yung pundador na ino. Don Rosales. Next Next question. question. Okay, sunod na tanong. Sino ang inutusan ni Jesus Christ sa panahon na iyan? Mateo 16:18. Si Pedro na Hudiyo o ang Roman Catholic na pagano? Okay. Si San Pedro na isang Budyo ang sinabihan ni Jesucristo at sa kanya pa rin, sa kanya rin ibinigay ang susi sa kaharian ng langit. Kung namatay si San Pedro ay agad naman itong sinalo kay St. Linus at ngayon meron kaming sa apostolic succession at yung sinasabi ng Next Diyos sa San question, Pedro. next question. Next question na yan. Palatos. Palatos ka? Paano mo masasabi na kayo itinayo na ang inutusan diyan si Pedro na isang Hudiyo at hindi Roman na pagano? Ano? Okay, paano? Okay, sa pamamagitan ng mga referensya at hindi po nakabatay ang ating simbahan ng sinasabi nating racial, kundi ecclesiastical. Of course, si Pedro isang Hudyo, hindi Pinoy, hindi Romano. Pero hindi nga nakabatay sa rasa. Kasi kapag rasa po ang sasabihin mo, ang batayan mo, Next question. connection. Dahil Pinoy tayo. Next question. Next question. Wala na bang mahirap? Okay. Hope, ginamit mo kanina ang Hope 8.8. Sabi mo, read the history. Okay. Yung history na sinasabi mo, history ba yan ng Roman Catholic Church o hindi? History ng daigdig, history ng kasaysayan, nandyan nakalatid, nandyan nakabatay, nandyan mababasa ang Roman Catholic Church. Sige. Objection, moderator. Yes, Sige. Ito, sasagutin ko na lang. History ba yan ng Roman Catholic Church? Wait lang. Ano, sasagutin ba ni Brother Eugene o i-continue natin yung objection? Okay, sasagutin ko yan. Okay, go ahead. History ba daw? Meron ka bang 10 seconds? Go ahead. Okay, sasagutin ko yan. Hindi yan history ng Roman Catholic Church kasi hindi yan history ng Roman Catholic Church kasi hindi yan history ng Roman Catholic Church kasi hindi yan history ng Roman Catholic Church kasi
Kapag bumatay kami ng history ng Roman Catholic Church, baka sabihin nyo, bias, kasi inyo ang history. Book nyo Next yan. question. Next question. Okay, next question. Sabi mo kanina, pag litra por litra sa Biblia hahanapin ko, hindi mo mabasa. Paano mo mapapatunayan kung hindi mababasa? Okay. Batay po sa tawag dito pagbasa natin sa Biblia, may dalawa tayong pag-unawa. Yun yung explicit o implicit. Explicitly, walang mababasa, pero implicitly, meron tayong mauunawaan. Pero kanina, nagtanong ka kung meron ba verbatim. Binasahan kita ng Next question. Oh, next question. Palatos Ilang ka? minuto na lang, bro? Moderator. Ha? Moderator? Yes. Ilang minuto na lang? Meron pang 1 minute and 25 seconds. Mayra. Okay. Okay. Wait lang So, ha. Gapo, Wait lang. naniniwala Wait ka ba sa kasabihan? Wait lang. Ilagay ko muna sa screen nyo yung timer pala, hindi ko na ilagay dito. So, wait lang 1 minute na lang, bro. Bro, 1 minute na lang. Ayun. Yes, meron na lang 1 minute and 25 seconds. Wait lang. Copy ko muna siya para ilagay ko sa screen ninyo rito sa kabila. Ayan. Nasa screen na ninyo ha. Yan. Oh. Nabitin ako, So, bro. Sige lang. 1 minute and 25 seconds left. Go ahead. Nabitin ako. Sige. Bro, Gapo. Oy. Bro, Gapo. Okay. Naniniwala ka ba, bro, sa kasabihan? Kung ano ang puno, ganun din ang bunga. Yes, of course. Kaya nga, kung ano yung puno, yan yung bunga. Si Kristo ang puno ay banal, kaya meron kami mga bungang banal. Kayo, wala kayong mga santo. Meron kami mga santo, mga martir at iba't iba. Maraming santo. Nga kayo, total kayo eh. Oh, meron kaming queen of sa mga santo, si Santa Maria. Kayo, wala. Oh, yun nga. Oh, Next question. Okay, tanong ito. Dahil naniniwala ka kung ano ang puno, ganun din ang bunga. Tanong, ginito. Sinabi mo kanina na kayo talaga ang tinayo. So, saan mababasa sa Biblia na si Kristo ay nagpalit sa araw ng pagsamba? Objection, Mr. Moderator. Yes. Ano objection? Okay, ano? Ito sa sabat. Okay. So, Di kayo kalatuson. so ang kanyang objection is nasa ibang topic na. Okay, so ano ang counter objection ng negative? Okay, counter-objection. Ganito kasi yon. Kasi naniniwala siya sa kasabihan kung ano ang puno, ganun din ang bunga. So si Kristo kasi nagpapahinga or nagsasabat. So yun ang tanong ko sa kanya. Saan mabasa sa Biblia na kasi kayo sabi niyo kanina siya daw ang katotohanan. Saan mabasa na pinalitan ni Kristo? Kasi yun ang Okay. paniniwala nila. Okay, magro-rolling ako ha. Rolling ako. Sa rule number 5 natin, hindi allowed ang lumihi sa ibang paksa maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. So yung paglipat mo sa Sabat lang naman kinalaman sa True Church yon, kasi yun ay referring sa Judaism. So ibang issue yan, ibang topic yan, so hindi ko i-allowed yan. So much better mag-move lang tayo sa next question. Next question. Oh, next question. Sunod na tanong, ginamit mo kanina ang Daniel 2:44. Sabi mo, the kingdom of the Roman Catholic. So kung babasahin natin sa original yan, ang Daniel 2:44, tumutukoy ba yan sa RCC o Roman Catholic Church? Hindi. Tumutuko yan. Kasi yan yung tatay ng ating Panginoong Jesucristo. At sinabi ni Propeta Daniel na the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. Anong sabi sa photo yung kingdom? Catholic Church, hindi Adventist Church. Next. Question. Palatos ka? Okay, paklaro ko lang bro, pakibasa bro. Time. Ding Ayan. by the bell. Time. Mayra. Katawanan kaayo.
Okay. So move na tayo ngayon sa sa negative stand ng negative side na si Jerwin Rosales kung bakit total siya ng Roman Catholic Church is founded by Jesus Christ. Okay, for 10 minutes ready na negative? Sige. Sige, go ahead. Okay, salamat no, bro, moderator no. At salamat kang po din sa mga followers natin dyan sa nanonood. So salamat sa inyong lahat no. So sana pagmamahalan at pag-uunawaan maano natin ito, makuha. So dito mga kalasig no, kanina, kung titignan natin ang kaniyang mga stand, hindi talaga specific na Roman Catholic ang nakalagay. Although pinagdugtong lang niya yung nakasulat sa Biblia. Kaya kanina tinanong ko sa kanya, yung Santiago Job 8:8, hindi. Pero ginamit niya. Ang Daniel 2:44, hindi din. Hindi yan mabasa sa Biblia sa Biblia ng Roman Catholic Church. Okay. Okay, tapos kung titignan natin mga kalasig, yung tinatawag na ano ang Roman Catholic Church, no? Sa word na Roman Catholic Church, wala namang mga Jewish yan. Kung titignan natin ba na Roma, mga ano yan, mga kaliwatan, o ano ba yan sa Tagalog sa kaliwatan, o Roman Empire, mga bloodline yan, Catholic, ibig sabihin, kumakalyap, church. Pag sasabihin natin church, kabuuhan sa mga hanay ng mga Roma, yun. So walang mga Hudiyo dyan, mga kalasig. So kanina, lahat ng mga tanong ko kanina, pilit niyang sinasabi na sila, tapos hindi pala. Kumakalyap. Gaya nito, mga kalasig. Kumakalyap. Kanina, sabi niya, saan mabasa na itinayo ang Roman Catholic Church? Paspas kasi magsagot, mga kalasig. Sakto naman yung sinagot niya. Saktong mali. Okay. Mateo 16:16, sabi niya, yan itinayo na. So, ginag-clarify ko kanina kung totoo ba. So, binasa niya. May mabasa nga. Sakto yung mabasa niya. Saktong mali. Bakit? Kasi, sa pagkakaalam ko, Mateo 16:18, sa taon na 28 AD to 30 AD. Kung natayo na yan, paano mo masasabi kung yan ang totoo? Dahil, sabi ko kanina, kailan natayo ang Roman Catholic Church? Sabi niya, natayo 33. Natayo 33. Tapos, ang pagsabi sa Mateo 16:18, yung pagmensahe ni Jesus Christ, 28 AD to 30 AD. Kaya, sinabi ko sa iyo, bigyan mo ako ng referensya. Nagbigay siya ng referensya, mga kapatid, pero mali yung binigay niya. Kaya, may nabasa ba? Wala. Yun. Parang kingkoy talaga. Di ba? So, ngayon, sabi ko kanina, tinanong ko kanina, yung kasaysayan, ginamit kasi niya sa stand niya, yung bagong araw, diyan sa Isayas. May Isayas kasi sinabi niya, bagong araw. Kaya may Roman Catholic, sabi niya. So, nagbigay ako ng kung paayuyon ba siya, tatanggapin ba niya na kung ano ang puno, ganun din ang bunga. Tinatanggap niya. Nang nagbigay ako ng araw kung saan itinuro ni Jesus Christ na magsimba ka o magsamba ka sa linggo. Tapos ngayon, out of topic. Bakit na out of topic? Ginamit mo kanina yung Isayas. Nag-take note ako. Isayas, may bagong araw. Tingnan niya kanina. So, actually mga kalasig, marami pang tanong ko dito. Pero kunti lang talaga ang oras natin. Pero okay lang. At least nalaman natin mga kalasig na hindi talaga katotohanan ang lahat ng sinasabi niya. Una, mga kalasig, kung titignan natin mga kalasig, yung 33 AD, assuming lang yan talaga. Kaya nga tinatawag na tradisyon. Bakit tradisyon? Kasi gawa lang ng simbahan. May tanong pa ako dito mga kalasig na hindi ko natanong kanina. Yung pagkasabi na sino ang nagsabi na itinayo ang Iglesia ng Roman Catholic Church? Si Kristo, Hudiyo, o ang mga paganong Romano? Yun ang tanong ko. Napakagandang tanong yan. Pero hindi ko natanong kasi wala na tayong oras. Kasi ayon sa nakalap ko na balita, mga kalasig, na impormasyon, si Kristo ay namatay sa panahon ng 33 AD. Yun. Tapos, yung tinatawag na
RCC, no? RCC, okay. May referensya tayo dito. Although, magbigay na lang ako dito mga kalasig, no? I-conclusion ka lang agad-agad. So sabi diyan, yung sa panahon ni Constantine talaga, walang talagang doon, walang pagkakaisa sa mga Romano at sa mga Christian. Si Constantine ang gumawa, nagtanggap ng, naglag yung laptop natin, tatay tayo dito. Okay, siya ang nagawa ng paraan na kung saan makuha ng mga Kristiyano yung loob ng mga emperador o ng mga tinatawag na Roman Empire. Kaya kung titingnan mo mga kalasig sa birth of place, kung saan ginawa ang tinatawag na Roman Catholic Church, ang nakalagay doon sa kanila, Jerusalem dash Roman Empire. Walang nilagay doon na Roman Catholic Church, Roman Empire. So, diyan nagsisimula. So, yan, tanong ko rin yan. Kung saan ba talaga nagsisimula? Sa Jerusalem o Roman Empire? Kaya si Constantine, mga kalasig, sa pagkakaalam ko, siya ang dahilan kung bakit ngayon mayroong tinatawag na Roman Catholic Church, kasi ang Roman Empire nagiging adapt na nila ang pagka-Kristiyano na wala nang gitawag na laglang kasi yung laptop natin, no? Sa Edict of Milan, tinitingnan natin dito mga kalasig, sa Edict of Milan na si Constantino, kaya siya na parang na Christian siya kasi sa yung laban niya, no, yung laban niya na may nakita siyang laban na cross, tapos nanalo siya. Kaya yun na panahon na yun na ang church na RCC or ang mga pope nila noon nagbigay ng parang request ba na i-honor talaga na mayroon ng Roman Catholic Church. Yun na panahon na iyon. So wala pang 33 AD, wala pang Roman Catholic yun. Wala pang Roman Catholic. So ikaklaro ko lang mga kalasig na yung tinatawag na Roman Catholic Church sa 33 AD walang nakalagay. Walang nakalagay talaga. Walang nakatalagay. Kasi kung titignan natin mga kalasig, ngayon lang ito na nangyari na mayroong Roman Catholic na ikiniklaim pa nila, no? Na si Kristo ang founder. Tapos hindi talaga yan mabasa sa Biblia. Buti pa ang Seventh Adventist kasi may araw at taon na nakalagay. Ang sa kanila mga kalasig, wala akong magamit na referensya kasi naglag yung laptop at yung cellphone, hindi ko screen so ang akin lang mga kalasig, conclusion ko lang ito kibali sa naka-take note ko dito na dito sa i-compare ko ba dito sa tinatawag na buhat 1624, no? Gaya nito ni Demetrio ingon nga nagbuhat og revolto mga kalasig. Dito ang Roman Catholic parang ikinukumpara, no? Na may simbahan talaga na karumal-dumal dahil gumawa sila ng revolto. Sa buhat 1924. Tapos sa 26 sinasabi diyan na yung gawa ng kamay ay hindi totoo dahil hindi yan Diyos. Ang Roman Catholic Objection, Mr. Moderator. Yes, anong objection? Bakit napunta na ito sa usaping revolto, Mr. Moderator, na hindi naman yan topic namin, ano? Okay. Counter objection sa negative? Okay, counter objection ko. Kasi ang sabi ko, kinukumpara ang iglesia ng Roman Catholic. Hindi ko sinasabi Katawanan kaayo. Okay. Kinukumpara ko lang na yung iglesia ng Roman Catholic may kinukumpara dahil may simbahan kasi na sinasabi diyan sa buhat 1924. Ayun ang paggawa ng mga larawan. Yun ang counter-objection ko. Okay. Mag-rolling ako ha. So, ang pinag-uusapan nito, rebulto na. So, hindi naman issue ng topic kung may rebulto o wala ang simbahan. Ang main issue ng topic is the founder and the church that he founded. So, sa pagitan lang ng founder at ng kanilang tinatag na iglesia. Wala bang pinag-uusapan po tungkol sa doktrina. So, rule number 5, ulitin ko yung rule number 5 natin.
hindi allowed ang lumihis sa ibang paksa, maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. Pero ang rebulto is malayo na yung issue dahil ang main subject ng inyong tema ngayon is about sa founder at sa iglesyang tinatag niya. Regardless kung ano ang doktrina. Kaya ang aking ruling dito is Brother Jerwin, ibalik mo sa main issue nyo na si Kristo ay founder o hindi founder. Sa'yo kasi hindi founder. So, yan ang patunayan mo na hindi siya ang founder. Go ahead, Brother Jerwin. Meron ka pang 1 minute and 35 seconds. Kayo kalatuson. Okay, so sige. Sige. Ayaw niya kasi parang siguro masakit na. Sige. Punta na tayo sa pag-compile. Okay, compile. I mean sa pagtayo ng Roman Catholic Church. So ang totoo diyan mga kadasi, marami siyang nilagay na mga encyclopedia, kahit ano ba 'yon, hindi yan katotohanan. Dahil kahit sabihin mo na hindi kami Bible alone kasi may kami history. Kahit ang history ninyo, tinitignan natin, wala talagang tinatawag na Roman Catholic Church. Wala. Sa history, wala. Ang nakalagay doon, Roman Empire. At sa pamamagitan ni Constantine, lumabas ang religious of Roman Catholic Church. Yun ang sa history na nalalaman ko. Kaya noon, yung mga paganong Romano, kung titignan natin diyan sa may reference kasi ako, ang kaso lang hindi ko ma-open kasi naglag. Ang sinabi dito mga kadasig, ang sabi dito na yung Roman Catholic is a pagano talaga. Pagano. Ibig sabihin, ayun na. Wag na natin kasi baka sabihin naman na rebulto yan. Pagano talaga, walang katotohanan talaga. So, kailangan talaga sa iglesia may turo eh. So, hindi naman kaya Gapo, sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba kung ano ang puno, ganun ang bunga? Naniniwala siya. Pero pag yung pinapaluan ko, yung turo, hindi. Parang siya, parang parang may Okay, time. Parang sensitibo siya banda. Time na. Okay, salamat. Ra. Mayra. Okay.